Pag-usapan natin ngayon yung pananampalataya that really overcomes kahit anong obstacle. Okay? Faith that faces yung challenges and yet nakikita niya, kaya ko to. Hindi dahil magaling ako, dahil magaling ang Diyos ko. Alam niyo po, 2025, January, excited lahat. In fact, 90+% ng Filipinos are hopeful na ayos ang buhay nila ngayong 2025. Pero alam niyo po, bilang pastor for almost 2 decades, pagdating ng mga kalagitnaan ng Enero or simula na itong mga Pebrero, ma-challenge yan. Ganun pa rin ba yung pananaw mo for 2025? Ganun pa rin ba yung nakikita mo na ito magiging the best year ever? Kasi po, ang tendency, yung pananampalataya minsan bumababa. Alright? Don't you wish yung faith mo, laging, alam mo yon parang January 1 lagi na, kaya natin yan. Pero the reality of faith, pagka hindi mo yan inalagaan, pag hindi mo yan finid ng salita ng Diyos, prayer and all of those spiritual disciplines, bumababa yung pananampalataya niyan. To the point, meron ako mga na-counsel, tumalikod na. Okay? Tinalikuran na po ang pananampalataya nila sa Diyos. Maganda yung kwento na to sa Mark chapter 2. Alam niyo yung kwento na to, familiar story, I don't have the time para ilathala pa'y kabuuan. Pero ang kwento lang na to, okay, merong mga magkakaibigan, nung si Jesus ay pumasok sa Capernaum, sobrang dami ng tao sa isang bahay. Walang space para madala nila yung kaibigan nilang paralitiko sa paanan ni Jesus. Okay? So, I don't know about you. Minsan gusto mo lumapit sa Diyos pero ang daming mga balakid. Maaring yung fear, anxiety, maaring yung mga problema mo sa pera, or mga ibang tao, natisod ka, yung pananampalataya mo bumaba. Yung gusto mong lumapit naman kay Jesus, gusto mong lumapit sa Diyos, gusto mong magpaka-spiritual. Pero naramdaman mo ba minsan ang daming balakid na maaring makapigil sa ating journey, kung baga. So marami kong nakakwentuhan, excited pag January, pag February, oy nako, stage 3 cancer pa rin. Akala ko gagaling nanay ko. Ang worst, naging stage 4 pa. Okay? Baon ako sa utang ng 2024. Kala ko makaka-jackpot ako sa deal ko ng January. Pero hindi. Ang dami ko ngayong sinwipe na card nung December. Ngayon, baon na naman ako sa utang. So, sometimes we feel, okay, na papaganda dahil naniwala ka lang. Enough po ba na na-convince ka lang, na-hype ka lang? Kasi po ito, ang sitwasyon dito, hindi nila mailapit yung kaibigan nila kay Jesus. Alam nyo, ginawa na tong mga to, okay? Ang ginawa na tong mga kaibigan na tong paralitiko, binutas nila yung bubong. Alam nyo na istorya, no? Yung mga nasa taxi ngayon, binutas nila yung bubungan. Ngayon, hindi tayo makarelate kasi paano bubutasin yung bubong? Patriangle ang kalamihang bubong. Nung unang panahon po, nung panganahon ni Jesus sa bansa nila, sa Israel, hindi po triangle ang mga bubong, hindi patatsulok. Patag po yung bubong. In fact, doon sila nagpapahinga paghapon. So, napipicture nyo na, yung mga roof po noon, yung mga bubungan noon, patag po, flat area siya, at doon sila nagpapalamig paggabi na. So, ang ginawa po ng mga kaibigan, binutas yung bubong, at pagkabutas, ibinaba nila yung kaibigan nilang paralitiko. Okay? So pag tinignan nyo to, grabe yung pananampalataya ng mga to. Hindi napigilan itong mga tropa ng paralitiko na to para hindi makita ng paralitiko si Jesus. Kumbaga, ang agenda nila, whatever it takes, kailangang madala sa paanan ni Jesus ang kaibigan nating paralitiko. Okay? Now, nung nakita ni Jesus, ito interesting, when Jesus saw their faith, He said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Ha? Parang, kung ikaw yung nasa paligid nung pagkakataon na ni Jesus, andali Jesus, lumpo yan. Ano yung sinasabi mong pinatawad na mga kasalanan mo? Di ba parang, sabihin mo, lumakad ka, di ba? So parang yun yung immediate concern ng tao. Yun ang immediate need ng tao. Bakit sabihin mong dapat yung kasalanan muna unahin? And then we know the story. Kinwestiyon si Jesus ng mga teachers of the law na naka-witness. Bakit pinapatawad mo yan? Diyos lang ang pwede magpatawad. Diyos ka ba? Ayun, no? Okay? Pero alam ni Jesus, iniisip lang naman yon, okay? Iniisip lang naman, hindi sinabi yon. So, si Jesus in-expose, ba't iniisip nyo sa puso at isipan nyo na
hindi ako pwedeng magpatawad. O para maniwala kayo na ako anak ng Diyos, sinabi niya ron sa paralitiko, tumayo ka at maglakad ka. Okay? And then, sabi ni Jesus, gagawin ko to para malaman nyo, ako ay makapangyarihan, anak ako ng Diyos, I have authority on earth to forgive sins. And then, ano po ginawa ng lalaki? Tumayo po yung lumpo. We're talking of lumpo po ito, paralitiko. Tumayo po, and the Bible says, in full view of all the people, at lahat po namangha, and they praise God saying, wala pa tayo nakita na tulad nito. Very short lang po, isi-share ko lang po yung 3 insights ko rito na hopefully maka-encourage sa inyo, okay? Since hindi po madala ng mga kaibigan si Jesus, okay, yung paralitiko nilang kaibigan kay Jesus, hindi yon naging hindrance sa kanila. Basta'y pananampalataya nila, ang pinakamahalagang magawa natin, madala sa paanan ni Jesus itong kaibigan natin. Don't you wish may mga kaibigan kayong ganyan? Yung dadaling kayo kay Jesus, hindi kayo ilalayo kay Jesus. Sino sa inyo rito, may mga kaibigan kayo, nung naging kaibigan nyo, nalayo kayo kay Jesus. Nalayo kayo sa Diyos. Natuto ka magsugal, yung mga isabong-isabong, mga bingo-bingo na online. Natuto kang magyosi and then nag-drugs, nag-alcohol, nag-sexual immorality, nagka-boyfriend ka that practice premarital sex. Nilayo ka kay Lord, imbis na magsimba, nagmomotel kayo. May mga kaibigan ka bang inilayo ka kay Lord? May advice ako sa'yo. Layuan mo yung mga ganyang tao. The Bible says, have nothing to do with them. The Bible says, bad company corrupts good character. Yung masasamang kaibigan, sisirain ang iyong character. So, instead of giving up, binutas po ng mga tropa niya yung bubong at ibinaba yung kanilang kaibigan na saktong-sakto doon sa tapat ni Jesus. Makikita natin dito sa mga kaibigan niya, their determination shows faith in action. Ulitin ko po, yung kanilang determinasyon ay naipakita sa kanilang aksyon. They believed Jesus could heal at hindi nila ni-refuse na magkaroon ng barrier para to stop them. Imagine niyo to. Tanong ko sa inyo, gaano ka kadesperado na madala yung anak mo kay Jesus? Gaano ka kadesperado, gaano kataas yung pananampalataya mo na si Jesus lamang ang solusyon sa problema ko? Gaano ka kadesperado ngayon habang nakikinig ka na yung sakit mo, physical, financial, maaring yung sakit mo ay relational, maaring ikaw ngayon na nakikinig, you're depressed, yung sakit mo ay mental, okay? You're so depressed. Gaano ka ka-convince na ang solusyon sa mga problema mo, unang-una, kailangan akong lumapit sa Diyos? Tanungin kita, anong mga obstacle ang nagpe-prevent sa iyo ngayon from bringing yourself, o kung anak mo yung may problema, asawa mo, to Jesus? Fear ba yan? Doubt ba yan? Inconvenient ba yan? Pag dinala mo si ganito kay Jesus. You see, alam niyo po, faith requires action. So are we willing to do whatever it takes? So, point number 2 ko, okay? Forgiveness first before healing. Ito maganda to, ah. Minsan kasi, kadalasan, baka katulad niyo po ako sa mga nakikinig, okay? Si Dinah Sanchez, nakikinig ka ba? At si Red. Minsan kasi, lalapit tayo kay Jesus o kay Lord para siyang Santa Claus. Ito yung mga needs ko. O, I've been good this year. Bigay mo yan. Pag naging naughty ako, wag mo ibigay yan. Pero I'm nice, bigay mo yan. Or minsan we treat Jesus as a genie. Alam niyo genie? Pag hinimas mo, okay? Oh, my wish is at your command. So minsan parang feeling natin, genie si God eh. Pag nagsimba tayo, God nagpray ako. God, nag-prayer and fasting pa ako Ang linggo akong di kumain. Okay, nag-fasting ako ng 1 linggo, ibigay mo ang aking dalangin. Parang my prayers are at your command, di ba? Parang sundin mo yung mga pinagdarasal ko. Parang, ganun ba si Lord? Na pagka lumapit tayo sa Kanya, kailangan sagutin niya yung problema natin. Alam niyo po, minsan lalapit tayo sa Diyos pag hindi natin nakuha, tatalikuran na natin siya. Ay, hindi naman gumaling anak ko, hindi ka totoong Diyos. Ay, hindi naka-recover yung negosyo ko, hindi ka totoong Diyos. You know what? Si Jesus, it's interesting, pagbaba nung lumpo, yung paralitikong lalaki,
Siyempre, yung mga kaibigan niya, nandun pa sa bubong, ano? Binabalang sa lubid, saka doon sa parang mala-stretcher na hinihigaan. Pagbaba, sabi ni Jesus, Son, sabi doon sa lalaki, anak, ang lahat ng kasalanan mo ay pinatawad ko na. Bakit yon ang unang in-address ni Jesus? Okay? Meron ba sa inyo rito nagtaka? Bakit sin muna? Alam niyo kung bakit? The greatest need of that man was not physical healing, but spiritual healing. You and me, kahit na gumaling pa tayo sa ating mga karamdaman, kahit stage 4 cancer yan, nakarecover ka, kahit nga patay ka na, binuhay ka pa, katulad ni Lazarus, one day we're gonna die as well physically. So kung ang hihilingin mo lang kay Lord ay temporal at physical, Lord, i-bless mo yung negosyo ko. Gagawin naman ni Lord yan. Lord, makarecover negosyo ko. Siguro in God's time gagawin yan. Pero napansin nyo, karamihan ng dinudulog natin sa Diyos ay puro mga temporal, material na bagay sa mundo. Lord, mabayaran ko yung tuition ng anak ko. Okay naman yan, makapag-aral anak mo. Pero, madadala ba niya sa langit yon? I'm not saying hindi tama yon. Pero pansinin niyo mga prayer request niyo. Lord, makabayad sa upa. Lord, magkaginto. Lord, gumaling yung sakit ko. Lord, ganito. Ang una nating dapat idulog sa Diyos ay ang ating spiritual healing more than our physical healing. In-address po ni Jesus doon sa tao yung kanya munang kasalanan, revealing that He has divine authority to forgive. Kaya na-shook yung mga leaders. Sino tong tao na to? Iniisip nila, bakit nagpapatawad to ng kasalanan? Blasphemy to, blasphemy. Okay? Imagine mo to, pupunta ka sa doktor. Right? Tapos namamalipit ka na sa sakit ng tiyan, 2 araw na. Tapos sabi ng doktor sa'yo, alam mo, may issue ka. Yan pa mamalipit ng tiyan mo, ang totoong issue niyan, yung sa puso mo, yung heart mo. Gulat ka, hindi. Yung tiyan po, hindi. Ang issue niyan, yung puso mo. Then, nasa beyond surface lang po yung nakikita natin. Pero yung mga doktor nakikita, ito pinag-uugatan niyan. Ganon din po si Jesus. Nakita niya ang pinaka-greatest need ng tao na to was not physical healing. Right? Spiritual healing. Ikaw na dumudulog ngayon sa Diyos. Ikaw na taxi driver na sana lumaki pasada ko. Ikaw na nanay o housewife na nakikinig, sana bumalik yung husband ko sa relasyon namin. Ikaw na husband na nakikinig, sana yung misis ko bumalik sa akin. Ikaw na bata ngayon, sana matanggal yung addiction ko. Ang dami nating hinihiling kay Lord. Sana makarecover negosyo. Sana, ang dami nating sana. Tinanong ba natin, Lord, sandali, meron ba ako issue about certain area ng buhay ko that is hindi glorifying sa'yo? Kailangan ko ba, Lord, munang i-address yung hingi ako ng pera pero hindi ko pa ina-address yung pride ko. Baka pag dumami pera ko, lalo ako yumabang. Humingi ako mabenta tong binebenta kong business na to. Baka pag nabenta to, baka matuto pa ako magsukal sa mga kasino. Right? So, are you aware of your sins that we should be praying for kay Lord muna before anything else na gusto natin? Right? So, again, si Jesus po, nakita niya first and foremost ang priority. So ikaw ngayon na pilit nakikibaka, pilit inaahon ng 2025, pilit nagpapayaman, pilit na gusto makarecover sa lahat ng mga pagkakadapa mo 2024, pwede po bang mag-pause muna tayo and then sabihin mo, Lord, sandali, pakicheck mo nga Lord yung heart ko. Meron ba akong issue na kailangan kong i-address? Meron ba akong issue, Lord, na sin issue na kailangan kong ayusin muna? Lord, meron ba akong pagkukulang sa'yo? Lord, may mga kautusan ka ba na hindi ko sinusunod? Lord, may mga gusto ka ba na dapat kong tanggalin? May ugali ba ako na kailangan kong baguhin? May mga tao ba na kailangan kong talikuran? May mga tao bang kailangan kong lapitan? So, before you even ask for that physical breakthrough, financial breakthrough, emotional breakthrough, mental breakthrough. Baka ang gusto nating breakthrough muna, katulad na tong mama na to, is the spiritual breakthrough. Ayan. Nasa second point pa lang tayo, ha?
Mamaya yung third point natin, and then we'll invite someone to share about his physical healing that led to spiritual breakthrough. Okay? Okay ba yan? So, ulitin ko lang po before we pause for a commercial. Unang-una po, tandaan nyo, si Lord po concerned sa ating mga kasalanan. We want a faith that overcomes obstacle, but God wants first to address the real issue, which is sin, more than our breakthrough. Okay, ano ka binago ng iyong pananampalataya sa Diyos? I-comment mo lang yan, i-share mo lang sa ating live stream. Baka isa ka sa mapalad nating mananalo ng ating MX3 gift pack. Okay, tuloy natin yung kwentuhan kasi ang sinasabi natin sa mga katutune in lang po, no? Yung pong faith, pagka hinayaan mo lang yan, hindi mo yan ni-nurture. Saan ba nanggagaling ang faith? Sabi sa Bible, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Katulad ngayon na to, nakakapakinig kayong salita ng Diyos na lumalago inyong pananampalataya. So, on a day-to-day basis, ano ba mas pinapakinggan mo? Yung bang sigaw ng social media, sigaw sa news, sigaw ng mga bad news na nangyayari sa buong mundo, climate change, kung ano-ano pa, or ang salita ng Diyos ang pinakikinggan mo? So, in our case, ang binabasa mo. Okay? Ano ba yung laman ng isipan at puso mo? Kasi ang pananampalataya hindi mag-grow kung iyong isusuppress o gugutumin mo ng salita ng Diyos. Kaya dapat, lagi tayong nagbabasa ng salita ng Diyos, lagi tayong nakikinig, lagi nating isinasapamuhay ang mga katuruan ng Diyos para lumago ang ating pananampalataya. And let me tell you something. Sabi po sa Hebrews, faith is being sure of what you hope for. Hindi mo pa nakikita, being certain of what you do not see, hindi mo pa siya nakikita pero naniniwala ka na ang Diyos ang gagawa ng paraan, ang Diyos ay may plano para sa iyo. Kaya nga po, kung ikaw ngayon ay nakikinig at nawawalan ka na ng pag-asa sa arena ng pinansyal, physical, emotional, mental, relational, unahin muna natin itong spiritual. Unahin muna natin ang relasyon muna sa Diyos, ang ating in-nurture, and then the rest will follow. Diba? Ano sabi sa Bible? Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto us as well. Kaya napakahalaga po na tayo ay merong pag-nurture ng ating pananampalataya. So, kinikwento po natin itong magkakabarkada, itong dabarkads na dinala po yung kanilang kaibigan na paralitiko sa paanan ni Jesus. Unfortunately, punong-puno po yung bahay kung nasan si Jesus, nagtuturo doon sa loob ng bahay, hindi sila makapasok kahit doon man lang sa gate ng bahay. Pero hindi yun nag-hinder sa kanila, hindi yun nakashadlang sa kanila para madala ang kanilang kaibigan sa paanan ni Jesus. Ang sabi nga po natin kanina, binutas nila yung bubungan. So, ibig sabihin, meron tong cost. It is costly. Merong cost to follow Jesus. It will cost you to bring someone to Jesus. Iba sa inyo, pinansyal. Alam niyo, pag nagdala ka kay Lord ng mga tao, sinama mo sa simbahan, pinakain mo pa ng lunch. So, it will cost you physically, emotionally. Kailangan mong tanggalin yung mga barkada mo na nakasanayan mo na hindi mabubuting barkada. It will cost some of you mentally. Kailangan i-renew mo yung pag-iisip mo. So, may cost po yan. Tulad ng mga barkada na tong paralitiko na to. Nung nadala na po sa paanan ni Jesus, sinabi natin kanina, pinatawad ni Jesus ang lalaki sa kanyang mga kasalanan. Which is kind of weird kasi nga, physical ang problema, spiritual ang in-address ni Jesus. At sinasabi natin, more than anything, ang problema mo at problema ko, ang root niyan ay spiritual. Lumalabas lang yan, nagmamanifest lang sa physical. Okay? Pag may issue kang spiritual, lalabas lahat ng pangit na ugali, pangit na gawain, you'll resort to a lot of sin because may problema sa spiritual. Kaya sabi ni Jesus sa lumpo, pinatawad ko na lahat ng kasalanan mo. At kinwestiyon nga po siya, at sabi ni Jesus, papakita ko sa inyo na meron akong authority over sin. Sabi niya sa lalaki, ano mas madali? Sabihin ko sa iyong pinatawad kasalanan mo or lumakad ka? Which is obviously ang sagot ng mga nakikinig. Siyempre, madali sabihin yung pinatawad kasalanan mo. Kasi yon pwedeng hindi naman totoo nangyari. Pero pag sinabi ni Jesus, lumakad ka at nakalakad, then it shows His authority. And then the ending, sabi ni Jesus, tumayo ka at lumakad ka. At alam na po natin ang kwento. Yung paralitiko tumayo sa kanilang harapan at naglakad.
Grabe, no? Palakpakan naman natin si Jesus. Grabe, di ba? Ang galing ng kwento. Lahat nakatunganga, lahat nakanganga. Ang galing na tong Messiah na to. And then, ano po yung sabi sa Biblia? Lahat sila tiningnan si Jesus and they were all amazed. Alright? Kaya itong kaibigan ko si Ernie C, nakikinig ngayon. Pag binabasa niya to, talagang na-amaze siya sa power na tong si Jesus. So ano po ibig sabihin na to? Jesus proved His authority to forgive sins by healing this paralytic man. Pinakitunayan lang niya na kaya ni Jesus, may authority siyang magpatawad ng kasalanan. If He had power to heal the body, then meron din siyang power to heal the soul. So kaya na-amaze yung mga crowd, yung mga usisero. Nakita nila, wala pang gumagawa na to kahit kailan na nangyari dito sa Israel. Imagine someone may nagkiklaim na power pero hindi naman napatunayan. Si Jesus, napatunayan niya. Ano pong implikasyon na to sa atin before natin tawagin yung ating case study? Anong ibig sabihin na to? Well, number one, Jesus has the authority to forgive your sin and transform your lives. Okay? May authority po si Jesus na baguhin ang buhay mo. May authority si Jesus na iligtas ka mula kasalanan papuntang impyerno para daling ka sa langit. Kung kaya niyang pagalingin ang isang physical, more so yung spiritual. Ang tanong lang, ikaw ngayon, may kailangan bang i-address sa'yo sa spiritual issue sa'yo? Baka kasi gustong-gusto mo ng physical healing, pero ayaw mo nung, wag to Jesus, wag mong pakialaman to. Itong addiction ko, wag mong pakialaman. Itong pornography ko, wag mong pakialaman. Itong pakikiapid ko, wag mong pakialaman. Pagalingin may cancer ko, pero wag mong pakialaman tong pride ko, yung yabang ko. Ito na nga lang natitira sa akin eh. Yung yaman, nauubos. Yung yabang, hindi. Di ba? Ito na, wag mo nang pakialaman to, Jesus. Meron bang issue sa iyo ngayon na sinasabi ni Jesus, anak, i-give up mo yan. Yung selfishness mo, masyado kang makasarili, masyado kang mayabang, masyado kang maiinitin ng ulo mo, may anger issue ka, nagpupudos ng sin yan. Ayusin natin yan. Yung physical, financial, madali lang yan. Mas mahirap i-address to in terms sa sarili natin. Kay Jesus, walang mahirap. Sa atin, mas mahirap i-address yung mga yon. Kaya, ang prayer ko sa inyo, mamaya pagdadasal ko kayo, that God will heal you spiritually. Alright? So, at this point, may magbabahagi na ng kanyang kwento. Kaibigan ko to, makausap natin siya via StreamYard. Okay? Itong kaibigan ko na to, more than a decade ko ng kaibigan. Ang ganda ng kwento ng healing na to. Physical healing, but started, okay, and led to talagang spiritual healing. Nandiyan na ba sa live stream ang ating bisitang si Red Sanchez? Palakpakan naman natin ang ating kaibigan, Red. Check mic Hello test. Po. Ganda ng buhok. Ang gwapo. Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig ng iyong programa, Pastor. Ako'y humahalili lamang sa aking kaibigan si Cheryl Cosim. Okay? Red, si Dinah nakikinig, ating mga kaibigan sa Rebuild. So, sabihin mo nga, Red, magkwento ka muna ng kwento ng buhay mo. Nako, kwento ng buhay ko. Introduction lang. Medyo introduction, masalimuot. Maraming beses na po kaming sinubukan. Muntik na kami maghiwalay ng asawa ko. Wow. Tapos, with God's grace, umokay kami. Tapos, ngayon po, sa pagdaanan namin yung health ko, business, yung sa business, umokay din po because we did not compromise. And then, yung latest po is yung health issue ko. I was diagnosed with stage 4 colon cancer last August 2024. Wow. Kwento mo nga, paano na-diagnose yun, bro? Actually, ano lang yun date Sabi ni Mrs., date naman tayo sa ospital. Magpapa-colonoscopy ako. Doon na lang tayo mag-date, pa-birthday mo na sa akin. Kasi siya yung may nararamdaman kasi digay siya ng digay lagi. Sabi ko, ba't ako magpapaganyan? Wala naman ako nararamdaman. As in, walang symptoms. So, nung nagpa-colonoscopy kami, biglang sabay kami ni Mrs. Pinatawag si Mrs. dahil meron niya nakita sa akin na malignant nga raw po na yung sa Cell. colon ko.
So, syempre, devastated kami. Hindi, syempre, ayaw namin tanggapin nung una. So, we sought after hanggang third opinion ng mga doktor. And then, yun, we did some tests. So, all doctors ruled out stage 4 colon cancer. So, parang nag-mets na siya sa liver, tas meron na rin konti sa lungs ko. So, yun Wow. yung nangyari. And then, Ano naramdaman mo? Red, parang sinasabi mo parang aksidente lang tong pagkaka-discover. Pero alam natin kay Lord walang aksidente. Kasi nga po, ang kwento nga niya, misis niya dapat magpapacheck up, sumama lang siya, sumabit lang siya. It turned out yung misis niya, clear, siya po biglang may stage 4 cancer. Kung ikaw yan, paano mo haharapin yan? Ano? So, Red, paano mo tong hinarap? Kasi parang ang sapsap ng buhay mo, biglang ngayon, stage 4 cancer ka, kailangan mo operahan and all. Ano yung parang darkest moment mo nung na-receive mo yung news? Syempre in shock kami. Si Mrs. tulala. Kami syempre hindi namin alam kung anong gagawin kasi prior to that, mga a week before that or 3 days before that, we had a friend na diagnosed din ng same. After 3 weeks namatay. So syempre, nataranta kami. Sabi ko, oras ko na ba? Pero kasi, di ba, during that time, we were praying, sabi ko, kung kayan talaga yung kapalaran ko, okay lang. But if we can fight for it and then pray for it na sana ma-reverse. Pero syempre, medyo yung stage 4 colon cancer kasi na-diagnose nung 4 na doktor na natanong namin. Yun nga, isa lang yung stage 4 nga raw. So syempre, nawala kami na hope. But thankfully, we had may core group kami, yung church po, yung church namin, which is kasama po namin si Pastor Jeff na nagpray po sila para sa akin, sa healing ko, and then yung sa bricks namin, nagpray din po sila. And then most of our friends, talagang yung power of prayers lang talaga po yung nagbigay parang nagbigay lakas, parang nagpapalakas ng loob sa amin. Pero kung kami lang po talaga, medyo, syempre nawawalan kami ng parang pag-asa dahil alam naman natin na kapag sinabing stage 4, medyo, medyo may taning na talaga. 3 weeks, minsan 1 month, minsan less than 3 weeks. So, yun, talagang kapit lang kay Lord. At yun, medyo maganda talaga yung naging teaching sa amin na siya lang talaga yung kakapitan mo, walang iba. Kahit malaki pang pera yan, kahit hindi kayang, talagang si Lord lang ang makakagawa ng miracle na yes, gano'n. Red, during those times, ano yung mga promises ni Lord o meron ba isa o dalawa na marirecall ka na ito yung pinangako sa akin ng Diyos, maybe from the Bible or any words? Meron kasi kung during that time nabasa ako sa Exodus na parang chapter 15 verse 26 na I am the Lord who heals you. Yon, isa yon. Tapos yung common na yung sa Psalm 23 verse 4 na even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me, and the rod and your staff, they comfort me. Parang yun yung mga pabalik-balik lang na sabi ko, si Lord na lang talaga makakahil, si Lord na lang talaga makakahil kasi wala talagang mga pinag-uusapan na during that time, chemo, ang dami na talagang tapos meron pang pumasok sa akin noon, Jeremiah chapter 30 verse 17 I will restore you to health and heal your wounds, declare the Lord. Amen. Or declares the Lord. Red, alam ko na natuloy operation mo and all. Ano naging result after ng operation because of the faith na meron ka? Ano ba nangyari? Ayun, so we decided after pa-check up kami, we decided after a week, although financially we were not, kasi alam namin medyo malaki magagastos financially, we were not parang ready.
Pero we decided na patanggal na yung colon para talagang madala siya sa lab para makita talaga. So when we were parang nag-quote na sa amin yung doctor, yung one doc kasi may 4 na specialist eh. May yung endo, gastro, colon, tapos yung sa anesthesiologist, parang isa sa kanila 300. So sa ganun, ang laki ng gagastusin, ang laki. Okay. Prior for that, meron lang ako i-share nung sa business na since hindi kami nag-compromise, we paid laking amount na hindi kami nag-compromise na kung tutuusin, pwede naman 1 million lang but we paid 5M for taxes. So hindi kami nag-compromise. Pero parang naisip lang namin and then nasabi din namin na siguro kung hindi ako nagbayad noon ng ganong kalaki, baka mas malaki yung gastusin pa namin ngayon. But ang galing lang talaga nung promise ni Lord na parang siya yung bahala talaga. So nung after nung operation, nag-inquire kami, ganyan-ganyan. And I kid you not, grabe. Akala namin million yung babayaran. Pero yung 4 na doktor, ang binayaran lang namin is 67,000. Wow, after the operation? Opo. Wow, 67,000. Dapat milyon ang babayaran nyo. Opo, hindi rin po namin alam eh. Yung isang doktor, sabi niya, hindi nga po, magkano po talaga. Hindi, pag soft drink, treat na lang daw namin siya ng soft drinks. Imagine nyo, Coke lang ang gusto. Doon sa ginawa niya. Sabi ko, grabe naman si Lord grabe yung humawak ng puso doon sa mga doktor para bigyan ako ng ganong feeling. Linawin ko lang po yung sinasabi ni Red kasi alam ko yung backstory. Meron siyang opportunity na, may mga sa mga babayarin na legal, meron yung nag-o-offer sa kanya, pwede natin itong pababain, pero alam mong merong house show na deal doon. Sabi niya, hindi, bayaran namin yung tamang bayarin at alam namin si Lord, i-honor yung faith namin. And true enough, hindi naman niya sinasabing kung di siya nagbayad, baka patay na siya ngayon. Pero true enough, yung milyon-milyon na supposed to be babayaran nila sa operation, nag-reduce na sa few thousand pesos. Red, we don't have much time. Ano natutunan mo dito sa na to? Kasi alam ko, naging stage 1 cancer ba after the operation? And then, ano yung natutunan mo before we end? Siguro yung pinaka-main natutunan ko, parang yung sinasabi niyo rin, Pastor, na yung pananampalataya, hindi lamang isang bagay na pinaniniwalaan. Dapat ito yung buhay na sinabubuhay natin araw-araw. Kasi talagang if we have stronger faith, talagang at the end of the day, si Lord lang talaga yung makaka-resolve ng lahat eh. No amount of money can talagang, kumbaga, mahirap i-quantify yung lahat ng blessings na ginagawa niya or yung miracles na gagawin niya sa buhay mo. Basta nanalig tayo sa Kanya, yung araw-araw tayong magdadasal sa Kanya, yung, kumbaga, yung kapatawaran, yung maging bukas sa puso na pagpapatawad, pagbibigay, or yung pag-unawa. Natutunan ko rin yung hindi lang pag may kailangan, talagang sinasabi nyo na hindi yung makipag-usap sa kanya araw-araw na hindi dahil gusto unang sagot or yung katulad sinasabi niyo gusto para siyang genie. Hindi dahil gusto kong yung, makilala lang siya na lubusan, yung maging deeper yung parang gusto ko alamin ano ba talaga yung mission ko, ano ba yung gusto niyong pagawa sa akin. Dahil doon, nagkaroon ako ng nagiging mas malalim yung parang peace ako. Parang isang kapayapaan na hindi nakabatay kung anong meron ako o wala ako. Hindi parang yung tiyak na anuman yung mangyari sa buhay ko or magiging buhay ko, alam kong nasa mabuting kamay ako lagi. Sige. Kasi Red, with or without na parang siya talaga lang yung may hawak ng buhay natin. And I'm very happy, I'm very blessed, and I'm very thankful. And lagi kong sinasabi na every day above the ground is a blessing talaga. Maganda po yung sinabi ni Red, na tama rin sinabi mo, after nitong faith test na to, tinest yung kanyang pananampalataya, nagkaroon siya ng mas mataas na pananaw, mas mataas na pag-appreciate
lalo na yung yung sa mga pamilya niya, lalo siyang may time sa pamilya, lalo yung mga tinitake for granted niya ngayon pagising sa umaga, na-appreciate niya. Kaya Red, ano na lang, 1 minute, ano yung masasabi mo sa mga taong may pinagdadaanan ngayon at paano nila, ano mapapayo mo sa kanila? In 1 minute, sabihin mo lang kung ano yung Dun sa mga may pinagdadaanan, payo ko lang, manatili lang kayong manalangin. Alam natin na hindi naman lahat natutupad, pero I'm sure kung matiim-timan natin siyang kakausapin, may kasagutan naman lahat eh. So, ipanalangin lang natin. Amen. Siguro nakatulong din yung meron kaming core group na sa BRICS, saka yung sa church, na marami. Kumbaga may prayer warriors. So far, yun lang talaga po yung masishare ko. Talaga yung sobrang faith lang talaga kay Lord na nandyan siya, na gumagabay sa atin, na nakamasid na. Yung hinihintay lang naman niya is kausapin natin siya eh. Amen. Na parang barkada, parang tropa. Great. Na parang kung yung tropa nga natin, natatawagan natin araw-araw. Kuminsan niya, nakapag-video call tayo. So siya, kahit di natin siya ka-video call, yung prayers lang natin, prayer time natin, quiet time natin sa umaga, pagdasal natin, yung pagdarasal natin bago matulog. Yun po yung mga nakakatulong. Talagang kung pwede natin lang siyang kausapin maya't maya. Kasi kung kani-kanino nga tayo nakikipag-usap pagkatagal-tagal, kung kani-kanino nga tayo nakikipag-chismisan. Yes, okay. Kumbaga, makipag-chismisan din tayo sa kanya na kung ano lang, idulog lang natin sa kanya problema natin, hinaing natin. Maraming salamat, Red. Tama po yung sinabi ni Red. I-cut lang kita, Red, kasi ang ganda nung sinabi mo doon, but we're running out of time. Ang sinasabi lang po ni Red, i-nurture natin yung relationship kay Lord. Kung gusto nyo po ma-experience yung malalim na pananampalataya sa Diyos, hindi yan makukuha ng one time, big time. Tuwing January 1 lang, tapos na. Everyday po na communication, everyday na devotion natin kay Lord.